Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Ayan, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Hello, good morning, good morning. Ako naman po, si Almira Elaine Valer. Ayan, magandang umaga naman sa'yo, kasamang Almira. Magandang umaga, kasamang Tala. Super. Kausa ka naman ngayon kasi ganito yan, parang may nagsabi sa atin na kasamahan natin dito sa PIO, sa ibang department, na parang ilabas daw natin yung personality natin sa radyo. Parang medyo mahirap ilabas yung personality Kaya nga, na kasi ito. super quirky. Ikaw, quirky ka. Kaya parang pag nilabas sa radyo, mapapaisip na lang ba na ibang personality ata to ni kasamang Almira? Yes, makikita yung totoong ako behind the camera. Behind the camera. And yan, alam mo ba na parang ngayon nga tag-init, tapos mamaya-maya magiging tag-ulan na naman. Napakabilis talaga ng panahon. And speaking nga ng mabilis na paglipas ng panahon, ay ang mas pinabilis at ng pagkilos at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa po dito sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman po, atin pong balikan ang ilan sa mga naging kaganapan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas sa V Updated. Ayun. Gusto mo yun? May pa-pause din. Yes, of course naman. Para Yeah. sabay naman tayo doon. Yes. Unang Ayan. unang try. Yes. Ayun. At yun nga po, ang ating pong V-Updated mula po sa ating health services at sa ating pong assistant programs hanggang po sa mga inisyatiba na nagpapalakas sa ating local governance at syempre po ang ating public service delivery. Narito nga po ang mga balitang sumasailalim sa serbisyong may gawa at may puso para sa bawat Batanggenyo. Ayan, tamang-tama ka dyan kasamang Almira. Pero bago po natin simulan ang ating recap this morning, panoorin muna natin ng ilang safety tips ngayon tag-ulan mula po sa ating mga kasamahan mula sa Bureau of Fire and Protection Region 4A Batangas Provincial Office. Roger, tag-ulan na naman. Kasabay ng malalakas na ulan ang iba't ibang panganib tulad ng sunog, electrocution at aksidente. Kaya mahalagang maging handa at maingat. Iwasang gumamit ng appliances o humawak ng saksakan kapag basa ang kamay upang maiwasan ang kuryente o electrocution. Kapag may baha, agad patayin ang main power switch kung ligtas itong gawin. Maghanda ng emergency go bag na may flashlight, first aid kit, tubig, pagkain at importanteng dokumento.
Makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at emergency responders para sa inyong kaligtasan. Kaya partner, ngayong tag-ulan, maging alerto at gawing ligtas ang bawat tahanan. Laging paalala ng Bureau of Fire Protection, Batangas, safety first. Talino at puso. Ayan at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo at para po nga po sa ating unang highlight para sa buwan ng Mayo. Siyempre ang atin pong fourth rollout ng Capitol on Wheels dito po sa lungsod ng Calaca na ginanap po noong May 18, 2026. Pantunay po ito na nasa gawa at puso ang paglilingkod na dinadala sa mga komunidad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sa pangunguna po syempre yan ni Governor Vilma Santos Recto, katuwang po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaang nasyonal. Halos 6,000 nga pong Calacazens ang mga nakinabang sa mga benepisyong dala ng Capitol on Wheels na ginanap po sa Nasagawa People's Hall, Barangay Maldunot, sa nasabing lungsod po sa unang distrito ng Batangas. Marami po ang sumailalim sa ating pong libreng medical check-ups mula po sa ating pong general or internal medicine, OBGYN, at syempre po sa ating pong pedia. Nandyan din po ang ating dental services at ang ating pong patok na libreng tuli, ang ating pong ECG, laboratory services, X-ray, at syempre po ang ating pong mga minor surgery. Sa pamamagitan po yan, syempre, ng ating pong Provincial Health Office, dala ang kanila pong mga mobile clinics, laboratory, dental, and surgical trucks. Nagpaabot din po ng mga serbisyo ang ibang mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan, kabilang ang beneficiaries ng AICS at medical assistance mula po yan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Educational assistance po recipients galing sa Provincial School Board, pamamahagi ng fruit at non-fruit bearing seedlings mula naman po sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office, at individual livelihood assistance mula po sa Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office. Nandyan din ang mga individual, ang mga nakausisa tungkol po sa pag-rehistro ng tourist establishments sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, at syempre po ang mga ilang kababayan ang nagpakonsulta at nagpagawa ng dokumento sa Provincial Legal Office. At sa bahagi naman po ng ating national government agencies, marami po ang nag-avail ng kanilang services. Kabilang na po dito ang ating pong PhilHealth, ang ating Pag-ibig Fund, GSIS, SSS, Professional Regulatory Commission, Department of Agriculture, ang ating pong BIR, nandyan din po, ang Department of Agrarian Reform, ang ating pong Philippine Statistic Office, at syempre nakasama rin po sa nasabing serbisyo caravan ang ating pong Department of Migrant Workers, DSWD, LTO, DNR, NBI, DICT, ang ating pong OWA, nandyan din po ang TESDA, DOLE, DOST, ang DTI, BFAR, at ang ating pong DILG, at syempre po ang ating Philippine Coast Guard. Ayan, napakaraming mga agencies ang present at that time. At syempre, padami pa rin ata ng padami ang madadagdag pa sa ating mga services na makikibahagi po sa ating pong Capitol on Wheels. Yes, kasamang Almira, nakakatuwang isipin na ang National Government Agency at saka nga po ang Provincial Government of Batangas ay nagsanib puwersa para nga po makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Calaca, o yun ngang tinatawag nating mga Calacazens. At nakakatuwang isipin na sa loob nga lamang ng parang sinasabi nating isang araw ay mahigit 6,000 Calacazens ang ating natulungan dyan po sa Calaca. At syempre, sa gaya nga ng sabi mo, magpapatuloy pa po tayo sa pag-arangkada ng ating Capitol on Wheels, syempre sa pangunguna yan ni Governor Vilma Santos Recto. At alam mo, kasamang Almira, nung nag-i-interview nga tayo doon, nakakatuwang isipin na meron ako mga naririnig o yung mga nakapanayam natin, sinasabi nila na pag pumunta sila doon, talaga namang
nakakatipid na ng pamasahe dahil nga naman napakalaki din. O, halos 1 hour din yung travel time, 'di ba, papuntang Kapitolyo. So mas nakakatipid sila sa pamasahe dahil nga doon na mismo sa Kalaka naganap siya. Yes, at hindi lang pamasahe ang natitipid, syempre yung gas. Oo, gas, ayun kung sila na. ay magdadala ng sarili nilang mga sasakyan. Pati rin yung oras, Oo. 'di ba? Yung sinasabi nga natin na time ng isang buong araw minsan yung ginugugol dito sa Kapitolyo ay nababawasan at yung time na yon ay mas napupunta pa sa kanilang mga pamilya. Yes, at saka hindi lang isang service ang kanilang pwedeng dayuhin doon sa ating Capitol on Wheels, kundi kung ilan ang kaya. Kasi kung sa isang buong araw ay nandun ka lang sa malapit na area, kaya mo na yung i-achieve kahit 2 o 3 goal mo Yes, doon sa dahil- ating services. Kayang-kaya yun. Dahil nung isa nga nating nakapanayam, ang sabi nila, nung pumunta sila para i-acquire yung services ng PS, yung parang nga sa AIX. Yes. Tapos, pumunta din sila doon. Sa pagkakaalam ko, meron silang aasikasuhing mga papeles. Lahat nandudoon na yung services na kinakailangan natin. Halos nandudoon na sa Capitol on Wheels. Yes, para lang siyang cycle na iniikutan nila lahat yung tama. kanilang pwede. Pwede ka magpa-medical, magpa-dentist ka, pwede ka. Pwede ka na yung sa PRC mo, ayusin mo din. Tapos ay kung meron ka ding ayusin sa Kapitolyo, may halimbawa legal service, ay pwede mo ding dayuhin na sa all-in-one na, 3-in-1 na sa isang lugar. At parang ang panawagan lamang natin ay sana po lahat ay makiisa na meron po tayong ganitong mga services na ino-offer. At gayon din ay mas madami pa pong makaalam ng Capitol on Wheels. Ayun. Yes. At sa pagpapatuloy nga po ng ating pagbabalita ngayong araw, naging bahagi rin ng pagtitipon ang Anti-Red Tape Authority o ARTA nga po. Kaugnay yan ng Ease of Doing Business Month celebration ngayong buwan ng Mayo sa pangunguna po ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez. Binigyan din niya ang commitment to citizen-centric and business-friendly public service ng pamahalaang nasyonal na mas naipakita sa pamamagitan ng mga kolaborasyon sa pagitan po ng mga ahensya ng pamahalaan at iba pang mga stakeholders. Ayun, at gaya nga po ng sabi natin, ang Capitol on Wheels ay isang paraan, anya, na nagpapadali at nagpapaabot ng public service sa publiko at patunay ng wastong pagpaplano at paggawa ng mga programa ng pamahalang panlalawigan sang-ayon po sa mandato ni GovP. Yes, at sabi nga natin, tuloy-tuloy ang ating serbisyo dahil kasunod po ng ating Capitol on Wheels ay ang pagpapatuloy ng assessment at validation process para po sa matatag na Batangas Award for Visionary Leadership towards Sustainable and Resilient Local Government Units o MBA-VSR LGUs. Matagumpay po itong naisagawa sa bayan ng Rosario noong May 5, sa Bawa naman po noong May 12 at sa Malbar po noong May 14. Sa lungsod ng Lipa naman po ay noong May 25 at sa Talisay noong May 26. Siyempre, ang programang ito po ay nagbibigay sa mga lokal na pamahalaan ng maayos at structured na proseso upang mas ma-assess ang kanilang service readiness at lalo pang mapalakas ang kanilang mga sistema at pamamalakad. Sa pamamagitan nga po ng programang ito, mas nabibigyang pagkakataon ang mga lokal na pamahalaan na mapahusay ang kanilang mga pulisiya, sistema at mga serbisyong direktang nakakaabot sa mamamayan. Nagsisilbi rin po itong gabay upang mas mapatatag ang pamamahala at mapanatili ang kalidad ng serbisyong publiko sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Layunin din po ng MBA-VSR na palakasin ang kolaborasyon ng ating pong mga LGUs sa pamamagitan po ng pag-ayon ng kanilang governance programs sa mga pangunahing layunin ng HEARTS program din po ni Governor Vilma Santos Recto. Sa tulong po ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, itinataguyod din ng programa ang accountability, transparency, innovation, inclusivity, responsiveness at excellence sa public service.
Ayan, at syempre po, hindi po mawawala sa ating V-Updated ang patuloy namang sinusuportahan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang Bawat Bayan Makikinabang program ng national government sa pamamagitan po ng pagbibigay ng direktang assistance sa mga barangay volunteer workers, sectoral groups, farmers at fisher folks. Kasabay po nito sa tulong po ng pondo mula sa pamahalang panlalawigan na mamahagi rin po ng honorarium para sa mga community partners na katuwang sa paglapit ng serbisyong publiko sa komunidad ng Batangas. Magpapatuloy naman po ang implementasyon ng programa hanggang June 2026. Ayan, muli naman pong pinapatunayan ng pamahalaang palalawigan ng Batangas na sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at maayos na pamamahala, mas marami pong Batanggenyo ang naaabot ang mga programa at serbisyong tunay na may pakinabang sa komunidad. Mula po sa Capital on Wheels, pagpapalakas ng local governance hanggang sa direktang assistance para sa iba't ibang sektor, tuloy-tuloy po ang paghahatid ng serbisyong mas mabilis, mas maayos at mas malapit sa mamamayan. Yes, dahil dito sa Batangas, hindi lang basta serbisyo ang inihahatid, Kundi serbisyong may gawa, may malasakit at may puso para sa bawat Batanggenyo. ayun. Ayan, at ngayon nga pong May 28 hanggang June 12, 2026, eto na tayo sa ating susunod na paksa. Siyempre, ngayon nga pong month na ito hanggang pong June 28, 2026 ay kaisa po ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Wait lang, kasama Ay, na. June. Yes, Sorry. June ayan. 12. June yes. 12, 2026. Kaisa po ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Batangas Tourism and Cultural Affairs Office sa paggunita po ng National Flag Days. National Flag Days nga kasi nga ginugunita natin siya tuwing May 28 hanggang June 12, 2026. Ayan, at bilang isa nga po sa 8 lalawigang kinatawa ng 8 sinag ng araw sa ating watawat, ipinagmamalaki po ng Batangas ang mahalagang ambag nito sa kasaysayan ng kalayaan po ng Pilipinas. Yes, sa gisag nga po ito ng katapangan at kabayanihan ng ating mga ninuno na buong tapang na ipinaglaban ang kasarinan ng bansa sa pagwagaypoy po ng ating pambansang watawat, muli nating alalahanin ang diwa ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, at pagiging makabayan bilang Batanggenyo. Ayan, tama yan kasamang Almira dahil nga ang watawat nga po ng Pilipinas ay higit pa sa isang simbolo. Ito po ay sumasalamin sa kasaysayan, sakripisyo at katatagan po ng sambayan ng Pilipino at saka bawat kulay, bawat bituin at bawat sinag nito ay may dalang kahulugan po na nagpapaalala sa ating pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Kaya naman po bilang refresher, atin pong balikan ang ibig sabihin at kahalagahan ng ating pambansang watawat. Ayan, bilang nabanggit mo na nga, kasamantala, meron nga po tayong 3 bituin sa ating pong watawat. Sumisimbolo po ito sa 3 pangunahing pangkat po ng pulo sa ating bansa. Ano nga ba itong 3 ito? Luzon, Visayas at ating pong Mindanao. Ayan, dumako naman tayo sa kulay ng ating watawat, ano? Ayan, parang napaka-basics na ito. Dapat talaga alam na ng lahat ng Pilipino ang ibig sabihin ng kulay po sa watawat ng Pilipinas. So, ang kulay puti nga po ay sumisimbolo sa kalayaan po, pagkapantay-pantay at pagkakapatiran. Ang kulay asul naman po ay sumisimbolo sa kapayapaan, kalayaan at katarungan, samantalang ang kulay pula naman po ay katapangan at pagmamahal sa bayan. Ayan, ang sarap pakinggan ng ibig sabihin Yes. ng watawat natin. Feel natin yung, Yes. yung pagka-Pilipino natin pag nalalaman natin yung ibig sabihin ng ating mga watawat. Siyempre, na-embody natin din itong matapang. Yes, parang Batanggenyo, matapang. Laging gali. Hindi naman. Madalas lang. Madalas lang. Ayun, at bukod nga po dito sa ating pong kulay, syempre, meron po tayong sun, ating ginugtoang araw na sumisimbolo sa pagkakaisa, kalayaan, demokrasiya at soberanya ng ating pong mamayang Pilipino. At ang 8 sinag nga po ay sumisimbolo sa 8 lalawigan, unang naghimaksik sa laban po sa ating pong Kastila. Yan,
Ang 8 yun nga po ay ang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Morong, na ngayon po ang tawag po ay Rizal, Laguna, at syempre po ang Nueva Ecija, syempre ang ating pong lalawigan ng Batangas. Ayan, at hindi nga lang dyan nagtatapos yung ating parang facts dito tungkol nga sa ating watawat ng Pilipinas. At alam nyo po ba, ayon sa Section 15 ng Flag and Heraldic Code, kapag po ang pambansang watawat ay nakataas sa flagpole, ang kulay asul ay dapat nasa itaas tuwing panahon po ng kapayapaan, habang ang kulay pula naman po ay nasa itaas kapag naman po panahon ng digmaan. So, nagsuswitch yan, di ba? Depende po yan sa kung ano nga po yung kinakaharap ng ating bansa. At kapag naman po nakasabit ng nakatayo o yung pa-vertical nga po ang watawat, ang kulay asul po ay dapat nasa kaliwang bahagi mula sa pananaw ng tumitingin tuwing panahon po ng kapayapaan, at kapag naman po kulay pula ay nasa kaliwa naman po kapag panahon ng digmaan. Ayun, at syempre, Basic na basic Oo, yun. basic na Dapat basic. alam ng lahat. yes, at sa mga naghahawak po ng ating watawat ay alam na nila kung paano ilalagay ng Yes, maayos. mamaya pag-uusapan Oo. pa natin yan. Yes, at narito nga po at pag-uusapan na natin ang mga pinagbabawal na gawain kaugnay po sa ating pambansang watawat. Una na nga po dyan, ang pagsira, ang paglapastangan, pagyurak, Pagyurak, kasamang almira. paghamak, o anumang kilos na nagdudulot ng kahiyanyan o pangutsa. Kahihiyan. Kahihiyan. Ayun. Sorry. Sinasabi ko ng ating English-speaking Bawal. host ngayon. Yes, nasusubok po ang ating Tagalog. Ano po? O pangungutya po sa ating pambansang watawat ay ating pong ipinagbabawal. Siyempre, basic knowledge na po yan na dapat hinahawakan po natin na maayos and with respect ang ating pong watawat. Yun na yung word doon, yung respeto para sa ating watawat. At iba pa nga po ay yung pagbaba o yung pagyuko ng watawat bilang pagbibigay galang po sa sino mang tao o bagay. At sa paggamit naman nga po ng pambansang watawat bilang kortina, palamuti o mantel sa mesa, bawal na bawal din po yun. Maski po yung pantakip sa kisame, dingding, rebulto o iba pang bagay, wag nyo din po yung gagawin kasi parang kabastusan po yun sa ating pagiging Pilipino. Ganon din sa ating watawat ng Pilipinas. Yes. Kasamang Almira? Ang palamuti nga po sa ating hood, sa gilid, sa likod, o sa bubong po ng sasakyan ay hindi din po maaari po yung ginagawa po nating yung pinaka-tint ng ating Oo, sasakyan. yung pantakip, no? Oo, Hindi bawal yun. Bawal din pala yun. Hawakan ng baston o latigo. Hawakan ng baston at latigo. Pantakip sa pagbubukas ng monumento o rebulto. At syempre po ang tatak o disenyo po para sa commercial, industrial, or agricultural na gamit ay hindi din po pwede sa Yan. ating pong Yes. watawat. Pag naman po dinisplay ang ating pambansang watawat, bawal po ito sa ilalim ng larawan o ng paintings. Yun pong may paintings sa taas, tapos sa baba po ay yung watawat ng Pilipinas, bawal po yun. Bawal din po ng pahiga, dapat po lagi itong nakataas at malaya pong nakalalay. Sa ibaba naman po Nakalay. ng... Yes. Nakalalay. Nakalalay. Tama. Sa ibaba naman po ng entablado, bawal din po ito. Sa mga disco, sabungan, ayan na, nightclub, casino, sugalan, at iba pa pong lugar ng bisyo o kalayawan ay talagang pinagbabawal po dahil bakit nga ba naman gagawin yun? Yes. Unang-una, wag na wag yung gagawin. Tama. Ang pagsuot nga po ng watawat, buuman o bahagi nito bilang kasuotan o uniforme ay hindi din po maaari. Ang paglalagay naman po ng anumang salita, larawan, marka, guhit, patalastas o anumang disenyo sa watawat ay atin po din pinagbabawalan na gawin Yes, sa parang ating ang flag. mostly madalas nagagawa na nagiging example nga dyan ay yun nga pagsusuot ng watawat bilang kasuotan. Kayun din nga yung merong halimbawa watawat,
kahit siya ay picture, tapos dun sa picture may nakalagay na mga salita o may nakalagay na muka, bawal po yun. Bawal pong nasa behind din ng tao. Halimbawa sa picture po, yung watawat ng Pilipinas. Gayon din po ang paglalagay o paglilimbag ng imahe ng watawat sa panyo, napkin, unan at mga produkto po na pinagbibili ay bawal na bawal din po. Ang pagpapakita po ng watawat ng ibang bansa sa publiko, maliban sa mga embahada, tanggapang diplomatiko yan. at opisina ng pandaigdigang organisasyon ay hindi din po maaari. Ang paggamit po o pagpapakita ng watawat bilang bahagi ng patalastas or infomercial ay pinagbabawalan din po. At syempre po, ang pagpapakita ng pambansang watawat sa harap ng mga gusali o tanggapang ginagamit ng mga dayuhan ay hindi din po natin ina-accept. Yun. Ang dami nating facts na binahagi nga ngayon. Ito nga po ay patungkol sa Heraldic Code ng atin nga pong pambansang watawat ng Pilipinas. At dapat po bilang Pilipino ay alam natin yung mga dapat at hindi dapat gawin kung paano alagaan yung watawat natin. Dapat po alam po natin yan dahil bilang Pilipino dapat po tayo ay makabayan. Yes, yun nga po yung tinatawag natin na basic respect. Respect lang po sa ating pong pambansang watawat. Siyempre po, yan po ay sumisimbolo sa ating pong ipinaglaban na democracy. Kalayaan. Yeah, kalayaan. Yes. Sa atin pong bansa. Kaya po, ang simpleng pagrespeto po natin sa ating watawat ay malaking bagay na bilang hindi lang po parang self-respect sa isang tao. Self-respect mo na din yun sa ating Siyempre pong bansa. bilang Pilipino, dapat innate na sa atin na may respeto tayo sa ating bayang sinilangan, di ba? Yes. Ayan, kasamang Almira, may ibabahagi ka pa bang iba? May gusto ka bang batiin? Wala na kasamang tala. Ikaw ba may gusto mo sabihin? Ayan, gusto ko lamang batiin yung mga nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin tuwing araw po ng Biyernes. Gayon din po sa pag-ere ng mga ating Wednesday group na patuloy rin po nagbabahagi. Ngayon nga pong buwan na ito ay napaka-fruitful, napaka-productive po ng buwan na ito. At syempre sa mga susunod pa pong buwan ay madami pa po kaming ibabahaging impormasyon sa inyo. Gayon din ang serbisyo. Walang pantay na serbisyo para sa ating mga mamamayang Batanggenyo. Ayan. Napakaganda naman talaga ng sinabi ng ating kasamantala. At in behalf po yan ng ating duo ngayong araw, ang ating kanya po mga sinabi. Ano po? Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa atin pong mga katiwala. Kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. Like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ng ating technical team na kasama natin bumiyahe ngayong araw at sa inyo po na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy po na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, sa ngalan po ni ating kasamang Sir Jonats Makarayig, ni ating kasamang Jane Ilarmo Ilagan, at sa ngalan po syempre ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamahalang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at syempre po lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Almira Eileen Valer. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo!